natin sa tanan. Kumusta man mo? Ako dahil si Pastor Jimmy Sabandal sa Chaplaincy Department, no? While nagpaabot mo din ikar mga igsoon, na tayo programa nga health picture na natulungan ginigikan sa word nga healthy lifestyle, no? So, giday success sa 3 words. Healthy lifestyle. Kung sa rin Bisaya na, ayuha ang imuhang pagginaway, no? So, may kabag ka tao, upat ka tuig mga igsoon, kini nga programa, while nagalingkod mo din ha, gikan sa alas 10 nga to sa alas 11. So, nikabat na og sa email ka mga naka-register, no? Diha sa to nga logbook. Nakay logbook din ang mga igsoon. Ilista yung pangalan para nga namoy record mo din nga attendance na nakalingkod. Pero sa inyo ang nakadungog na nga lecture, that's come on. Dire, ano mo? Nakadungog na mo dire? Ha? Nakatuan mo dire? Kachuin na? Sa una? Wala pa, first time. Okay, so, ninitak na mga higala kayo, so, pwede rin mo matulog din ha? Pwede rin mo mulakaw, umuanto mo kung asa mo padulong. Kaya muundang rin po kubuha na inaminaw. Pero sa ato nga technology ka rin mga higala kayo, so, naatay ka ng internet, no? Kung naatay programa nga Rooftop Ministry sa YouTube account, o sa ako ang account sa Jimmy Sabandal na sa Facebook. Okay na sa inyo ha na magka-live ka? Okay na mo? Okay na mo? Magka-live ka sa itong account, no? Nasa akong account. Kaya para at least akong ma-review mga igsoon kung unsay akong sulti kay unsay na kuan, no? Na unsay nga lahi ang ako ang nalitok sa akong gihuna-una, no? So, para nga at least ma-review o napoy mga pipila nga mga nagtanaw nga bisag naa sa lagyo, no? Na diri si Mel Chris nga Fernandez nga naa sa Bayugan man karon, ano? Chris? Okay? Si Mel Chris. So, nainigtag na sa dipata mo adto sa unahan, mag-ampo ta. Dalay ko nga Dios, amahan ang mga nakasalangit. Salamat amahan sa imo dakong gugma kanamo sa kinabuhi nga imong gihatag ug among gipahimoslan hangtod karon. O aniya karon mga o Dios, imong mga anak dunay nagkalain-lain nga mga transactions while nagapaabot sila amahan aniya kami karon haron sa pagpamalandong sa imong mga pulong o ginaot masabtan namo niyo magkinabuhi kami Ginoo sumala sa imong kabubuton. Gitugyan namo ning tanan sa ngalan ni Kristo nga among manluluwas sa ngalan sa Man sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Now nining tagna ang mga higalag igsoon, naayo sa ka bersikulo sa Biblia nga akong i-share sa inyo karon. Gitawag ni siya, giuluhan ni siya og the most misunderstood verse in the Bible, no? So naa ni sa Acts chapter 10 verse 15. So unsay gisulti dinhi mga igsoon? Okay? Pila sa inyo nga nay Bible sa inyong balay? Taas kamot. Namoy Bible sa inyong balay? Yes, naa, no? Kay sultihan mo na ako, ang pinakapobre nga tao sa kalibutan kung walay Bible, no? Pero kung dato ka, kung nakay Bible, kung imo pong gibasa o imo gisunod, no? Kay mas pag nakay dagang Bible niya wala basahan. Okay? Pero naay gisulti diri mga higalag igsoon. No? Gitawag ni siya the most misunderstood verse in the Bible. Atong basahon, nag-ingon diri sa 10:15 sa Acts. What God has cleansed, you must not call common. Okay? Nang ato dong basahon sa Bisaya. Nang unsa may gisulti sa Bisaya atong basahon. Nag-ingon diri? Pero sa di pa nato binisayaon ng gisulti na ako'y question sa inyo ha. Gihimo ba sa Dios ang mananap para kanon? Yes or no? Unsa man na? Oo? Dili. Okay, sa atong mangutangan ko sa isa-isa. So, ikaw, unsay kalan nimo gani? Mario. Oh, Brother Mario. Sa imong answer, unsa may imong answer? Oo, dili. Yes, no. Ano na siya, no? Yes or no? Sa yes, unsa man? Yes, mo na. Si Mario. Ito si Tawban mo. Si Day. Ikaw, Day. Unsay imong answer, Day? Abisi pa kayo, ikaw, unsay answer, unsay ngalan ni mo na?
Ha? Ajo, Ma'am Joanne. Sa yes or no, unsay mga answer? Ma'am Joel. Sa yes or no, unsay mga answer? Otro ng question ha. Gihimo ba sa Dios ang mananap para kanon? Yes or no? Oo, dili. Di ba ang question, dili ba wala ko nangatana kung sa ito nadakang. Ang question, gihimo ba sa Ginoo ang animal para kanon? Oo, dili. Ha? Oo, yes. Kini imahaning anak. Kinsay ngalan? Ha? Uy, Jacob. Jake. Ang sa'yo answer, Jake? Oo, dili. Oo. Kini si sir. Ang sa'yo ngalan mo, sir? Ha? Joey, sa'yo mo, kung sa'yo answer mo, Joey? Oo, dili. Ha? Oo, si ma'am. Ang sa'yo answer, ang sa'yo, ngalan mo, ma'am? Ma'am Regine, sa imong answer, oo, dili. Ha? Isa lang ang imong, isa rin may answer na, may dili mo na duha ang answer. Otro question na. Alay, pero kung magpili ka, isa rin na diha ang answer. Oo, dili. Sa imo, sa imo answer mo. Muna nalibog si, oo, dili. Sige daw. Ha? Ada lagi sa imo. Para safe, no? Para di ba? Kung ako asay sa'yo. Okay. Kini si sir. Unsay ngalan ni mo, sir? Unsay ito ngalan ni mo? Salvador. Sir Salvador. Dako mang litra din, no? Gihimo ba sa Dios ang mananap para kanon? Oo, dili. Oo, na sir, kay may mananap ko din sa mas baboy. Oo, so duha po mo answer. Baka kaulon. Unsay mo, sir? Duha po. Duha ra. Pero kung isa lang yun, sa isa lang. Isa lang. Ha? Oo ka, oo. Okay ni si ma'am. Unsay ngalan ni mo, ma'am? Luzbin. Luzbin. Unsay answer mo? Oo, dili. Oo, dili. Oo, dili. Oo, dili. Ang animal bag himo ba sa Ginoo para kanon? Oo, dili. Ha? Oo, dili. Oo, dili. Depende magod sa mga. Ako explain ron. Explain ako. Okay. So, dili. So, kadaghanan answer is, kuan, yes. Kini. Kini mga tana ko. Ang animals bag himo ba para kanon? Yes or no? Mananabag. Nadi sa blackboard. Ang mananabag, himo ba sa Ginoo para kanon? Yes or no? Yes. Ikaw gan. Yes or no? Ang mananabag, gihimo ba sa Dios ang mananab para kanon? Yes or no? 3, 2, 1. Sikat ha? Ano? No. Okay, so sa tanan nga mga gipangutanan nako, isa ra ang nagno. No? Singala nimo, gan? Angel, si Angel. Sultihan mo na ako mga igsoon. Lloyd, happy morning Lloyd. Ang tama nga answer is no. Pero majority nga mga tubag, bisag abogado, bag doktor, senador o presidente, mga bright nga mga tao, ang answer yes, pero ang tama is no. So mali na siya ang yes ha. So kung isa lang yun. Pero usay, kung may nga duha, ang atong gipangutana, isa raman ang answer, no? Okay. Unsay giingon sa Almighty God? Unsay giingon sa God Almighty? Do not kill. So meaning to say, naay principle sa Ginoo nga ang iyag yung divine principle, Brother Salvador, dili magpatay. Okay? So ako nang explain sa inyo karon. Kay medyo na-confuse na, no? Because naay mga butang nga dapat natong masabtang. Okay? So dinhi, nag-ingon diri mga hikalag igsoon, okay? Nag-ingon diri, Melchres, understanding the difference between prescriptive and descriptive prophecy. So that's descriptive passages. So dinhi nato nakuanan ho, mga igsoon. Mao ning hinungdangan nga ako diri karon para atong explain sa inyohan. Kung wala pa'y Bible nga gihatag sa Ginoo sa tua, magkamuritsing permi ang atong pagkinabuhi. Magpataka lang tagbuhat sa atong gustong nga himuon. Bisag wala sa Bible, no?
Kay ang Bible, mao na siya ang naghatag kanato og guide sa pagsunod sa pagbuot sa Ginoo. Okay? So, ang Bible mga higala kay igsoon, naay gitawag Melchris nga literal and symbolic interpretation. No? So, naay literal ug naay symbolic. Okay, so unsa nato niyo masabtan nato ni, manay. One of the most misunderstood verse in the Bible is Acts chapter 10 verse 17. No? So, mao na gi misunderstood sa Bible. Okay? Naadri. Unsa ni nga bersikulo? Acts chapter 10 verse 15. Melchris, what God has cleansed, you must not call common. So kung unsa daw ang gihinluan na sa Ginoo, ayaw nganli og hugaw. Kung atong Bisayaon pag ginato nga naagi sa ano. Atong Bisayaon Cebuano. Na tingon diri mga igsoon. Ang gihinluan sa Dios ayaw isipa nga mahugaw. Oh, dili putli. May muntag Paul. Good morning, Paul. Okay, so mao na sa Bisaya. Kini nga bersikulo, Sir Salvador, mao ni ang hinungdan nga ang mga tawo nangaon og karning baboy. Nga naman, na-misunderstood ang bersikulo nga gisulti Sir Paul, no? Ayaw, ang gihinluan sa Dios, ayaw isipa nga hugaw. No, ayaw isipa nga hugaw. Now, many conclude that this verse abolishes God's distinction between clean and unclean foods. Naay akong gi-close and open parenthesis diya mga kaigsoon. Sultihan mo na ako, sa Bible, wala tawaga Sir Salvador ang animal nga food. Ang animal dili siya food. Kay ang food ra gyud sa Bible ang pagkaon. Ang pagkaon sa Bible mga plants. So ang animal wala siya tawagan nga food pero naay gi-mention diha distinction sa unclean food. Pero walay food, walay kuan ha. Ang animal dili food sa Bible. However, a careful Bible study shows that this passage is not about changing God health laws, no? Ma'am Jen. So dili wala. It is about removing prejudice between people and opening the gospel to all nations. So ang purpose di ay, ang interpretation di ay sa Acts chapter 10, wala maghisgot og pagkaon. No? The Bible interpret itself. Ang Biblia naghatag og kanang katinawan. No? Kay kadaghanan sa mga tao nalubog, nalibog. Lubog or libog. So dinhi atong sabtan nga sa Ginoo naay gitawag nga prescriptive, naay gitawag nga descriptive. So unsa nang prescriptive, unsa nang descriptive? Okay? Unsa nang prescriptive? Ang prescriptive mga igsoon gitawag na a passage contains God's commands that are intended to be obeyed. So unsa daw? Ang giprescribe sa Ginoo usa ka sugo sa Dios nga ang iyang intention mao ang pag nasundo nato. Sundo nato. Dili nang ato ang gusto nga sundon. Matong tubag ni Joan nga yes ang answer kay mauman ang ato ang naandan. Pero sayop day siya. No, Ma'am Shai, happy morning. Now example, sa Biblia mga higalag igsoon, kung naatay Biblia Sir Salvador, ang Biblia naghisgot sa 10 Commandments. No? 10 Commandments. O Leviticus 11. Ang 10 Commandments nasa Exodus 20. Naapod sa Matthew chapter 5 di ay. Kaya Matthew chapter 5, maunang magnification ni Jesus. Iyang gimagnified ang 10 Commandments of God. No? Ang napulo kasugo, gimagnified ni Jesus, nga bisag nasuko ka, sa imong isikataw, nakapatay na ka. No? Bisag na giingnan nimo kwanggol ang imong isikataw, nakapatay na daw ka na. Bisan daw nagtan-aw kag usa ka babae nga naibog ka, nakapanapaw na daw na siya. So mo nag-magnify niya. So what is the descriptive? So unsa nang descriptive? Ang descriptive a passage records and events, no?
iyang gi-record. Let's say like, for example, nag-ingon ang prescriptive nga, do not kill, ayaw pagpatay. Ayaw pagpatay, ang sugo sa Ginoo ayaw pagpatay. Pero, gidescribe sa Bible nga si David, si Goliath, gipatay niya si David. Kinsa gipatay siya ni David. Gipatay siya ni David. So, unsa nang descriptive? Ang usa, event, ang usa, vision. Sa Bible, no? Ma'am Evelyn, happy morning. Sa Bible, naay gitawag nga vision. Kanang vision, ang 10 Commandments gihatag sa Ginoo ngadto ka Moses through personal nga iyang gi-declare. Pero ang vision, damgo siya. So ang event sa damgo, sama sa Revelation, dunay damgo nga mga mananap nga nigawas gikan sa dagat. No? Mananap nga mapintas na ay nagsakay nga babae. No. So tan-aw nimo na ay gikan sa dagat nga nigawas nga mananap nga naay leopardo nga pila ka bukulo ug dagang sungay. Kana siya dili siya literal. So symbolic siya nga ang dagat sa vision nagsimbolo og mga katawhan while ang mga mananap nagsimbolo sa Mamel Chris, no? Nagsimbolo sa mga kingdom. Okay? Now Acts chapter 10 is a historical narrative describing Peter's vision. No? So, ang description of an event, pamati mo sa inyong pangalan ha, is not automatically a command. So, naade gi-describe sa Ginoo. So, ang description, dili automatic siya nga sugo, no? Let's say like for example, kining ang sugo sa Ginoo, do not commit adultery, no? Dapat usare asawa. Pero gi-describe diri sa Bible mga higalog igso nga si Abraham, unsa man, no? Si Abraham took Hagar. No, Hagar is an Egyptian servant, no? Egyptian servant. Usa siya ka sulugoon ni Sarah. So event siya, that is not command. So ang gihimo ni Abraham nga ang iyang helper iyang buntisan. Okay? Gibuntisan. Tama ba mali? Tama ba mali? Tama mali? Otro na question. Ikaw Joan, unsa may answer mo Joan? Tama mali? Okay, otro na question. Si Hagar Egyptian servant siya ni Sarah. Unya, gibuntisan siya ni Abraham. So tama ba ang himo ni Abraham nga ang iyang helper iyang gibuntisan? Tama? Mali. Ha? Tama ba nga na helper buntisan og kanang amo? Sumali siya no? Pero nahitabo. So that is an event, no? Katong nahitabo Abraham took Hagar. So nakasala si Abraham wala? Sala to siya. So that is descriptive ha. Wala gisugo sa Ginoo pero ilang gihimo. Ana na siya. At isabtan na to. Unsa man ang principle ng ingon dire? Never use a descriptive vision to cancel a clear prescriptive command unless scripture explicitly say so. Say so, no? Now, karon atong kuanan. Nag-ingon dire sa literal versus symbolic. Leviticus 11:7-8 is literal. The swine is unclean to you. No? Unsa kaninang swine? Unsa kaninang swine? Unsa nang swine? Ma'am Jo, unsa nang swine, Ma'am Jo? Swine. Unsa nang swine? Ha? Ha? Unsa nang swine? Ha? Tawag kay balo. Ang swine. Hello, Ma'am Aida. Happy morning. Unsa nang swine, Joan? Ha? Unsa nang swine? Baboy. No, dili na pato ha.
Pato. Ang pato, matong swan. Ang swine, baboy. Pero at least, sabta na kalainan. Okay? So, unsay gingon sa Almighty God, ni Allah, God Almighty. Ingon siya sa Leviticus 11:7, ang baboy, usab, mahugaw alang kaninyo. So, unsay gingon sa Almighty God, ang baboy, hugaw. Okay? Bisan pa, og nabahin ang kuko niini. Okay? Dili kini magsigbalik og usap sa pagkaon. Ang Almighty God doon na sa instruction. Sa diha nga bisan wala himua ang animal para kanon, but after Noah's flood when all vegetations were being destroyed, wala na avocado, lansones, marang, durian o rambutan nga banlas na, pag naog nila sa arka, they were allowed to eat animals. So ang pagkaon og animals nagsugod lang after Noah's flood na-destroy ang mga vegetations. So ang Ginoo na instructions, ang Almighty God, nga ang inyong kanon nga mananap katong hinlo ug ang hugaw ayaw kauna. Pero na instruction para mailhan yung mananap kay daghang mga animals. Ang buak og kuko og nagapangusap mooy kanon ninyo. Unya karon kay kining baboy, buak man ang iyang kuko. Pero ang dili siya makapasar, gumikan kay ang baboy, dili mo usap. Wala siya nag-usap. Dili pareho sa kanding o karabaw. Ang baboy, maghabhab lang na siya. Habhabak. Kanang kusog siya mukaon nga, wala niya usap pa. Pero giingon rin, bisag buak iyang kuko, pero wala siya nag-usap. Unsay giingon sa Almighty God? Ingon ang Ginoo dili mga igsoon. And it is very clear in the Bible, no? Nag-ingon diri. Busa mahugaw kini alang kaninyo. So unsa daw? So ang baboy sumala sa Ginoo, sumala sa Leviticus 11, hugaw. Ya, ang uban mga tarungan nga limpyo man kay kanang puti nga baboy ginahugasan man pirmi, no? Di ba namay kuan Brother Eric, happy morning Rick. Congrats Rick. Nagkita na mo Rick. Congratulations. Pila na imong edad Rick karon? Oh, 83. Pero ang iyahang lihok murag gyapon 16-year-old si Eric boy. Okay? So mao nga ako nang gi-expose sa inyo mga higalag igsoon. Kaya nga akong giampo permi sa Ginoo nga kada mata na ko inagbuntag nga nakamata pa ko, akong ampo sa Ginoo nga Ginoo. Akong gihangyo sa imo nga sa di pa mo undang akong ginhawa. Kung naa may mga tao nga akong maistoryahan about sa imong kabubuton, bisag daghang naminaw pero usa lay makasabot. Malipay ang Ginoo niya na nga bisag kada adlaw nay makasabot nga isa lang, no? Unsay ingon sa Ginoo sa atong Almighty God? Ayaw kamo pagkaon sa ilang unod. No? Giingnan ta sa Almighty God nga dili ta pagkaon sa ilang unod pero kapila ta kano sa lang katapusan nga dikaon ba karon lang pamahaw. Actually 1986 niundang nako pagkaon og karning baboy mga igso, no? Bisan ko mo nangutana. Unsa pay gisulti sa Almighty God? Og ayaw usa paghikap sa ilang patayng lawas. So actually, gidid-an ta sa Ginoo, ang uban moingon ang mga Hudiyo ra ang giingnan sa Ginoo nga di magkaon og karning baboy. Nya kita kay mga Christian ta, gihugasan naman ang karning ang pork, no, gihugasan na. Pero naa diri mga kaigsunan, giingnan ta sa Ginoo nga ayaw paghikap sa patay niyang lawas. Actually naay pasyente diri nga trending siya kay ang iyang baboy, naay baboy nga iyang giatiman. No? Iyang gipatambalan, 30,000 iyang gasto. O niya, naa siyang balay, iyang giamuma pag-ayo. So, ginakuan siya ni Jessica Soho, no? Na-trending siya. Naadito siya dire. Ang baboy, gihimong pets, gihimong alaga. So, ang baboy, basta buhi pa, niya imong liguan, imong hiluan, dili siya matawag ni mughugaw, kay wa man nimo kana, no? Pero kung patayng lawas imong hikapon, giingnan ta sa Almighty God,
ayaw usa paghikap sa ilang patay lawas. Okay? Unsay ingon ni sa Almighty God? Kay mahugaw sila alang kaninyo. Ang mga katawhan di ay sa Ginoo mamjuan. Pamati mo sa inyong pangalan ha. Sa Bible, sa biblical narratives, walay mga katawhan sa Almighty God nga nagkaon og karning baboy. And that is the reality in the Bible, no? Sumala sa Bible. Okay? So mao ni siya giingon diri Sir James. Happy morning Sir James. God literally instructed his people not to eat pork. No, James? James. Happy morning, James. Okay, so giingnan ta sa Ginoo, no, sa Almighty God, sa literal na mention niya nga dili not to eat pork. And this is health instructions distinguishing clean from unclean animals, no? God created our bodies to be temples of the Holy Spirit. Okay, so naay mga pipila nga atong isgutan diri mga higalag igsoon. Sa Acts chapter 10 verse 15 is symbolic. Peter saw animal. So si Pedro, during that time mga higsoon, siya nagdamgo. Nakakita siya og animals. Okay, akong ikaw diri ha. Si Peter, nakakita siya mga animals sa iyang damgo. Oh, nay mga animals diri mga kaisunan. So di na nato i-mention tanan kay daghan man ni. Reptiles. So nakita niya dili lang animals kundi mga reptiles. Oh, bilong ang actually pag yung animals, dala naman na pag yung animals apil na lang sa science, gi-kuan lang, gi-categorize lang. Pero pag yung animal apil na lang basta dili tao. Pero dire apil na ang reptile separate po, no? Gi-separate. Nay bayawak, nay turtle, o apil ang birds. Sa nakita ni Peter, mga langgam nakita niya. Nagkalalain nga mga langgam, nay manok, nay agila, no? Sa iya nakitaan. Most mga agila, ngayang nakitaan. Mga monkey eating eagles. Okay? So kung unsa to'y description mga higalag igsoon, dito sa Crocodile Park, mauna nakita ni Peter sa iyang vision. No? And remember, that was a vision. Okay? So a voice said, ang tingog na nagsulti, nagingon, rise, Peter, kill, and eat. So giingnan si Pedro mga igsoon, tindog, pagpatay o kumaon ka. Okay? So maon ni siya. Now, naay ang commandment dire sa maong nga vision, ang sugo, tindog Pedro o pagpatay. No? So maon ni ang nadunggan niya, maon ni ang command. Ang command sa Ginoo, sa Almighty God. Karon, ang 10 Commandments, ang Exodus 20 verse 13, nag-ingon, ayaw pagpatay. Do not kill. Nag-ingon ba ang Ginoo nga ayaw pagpatay tao? Yes or no? Mukha na lang ka ha? Sa imo, sir. Sa ngalan ni mo, sir? Sa ngalan ni mo? Sir Arthur, nag-ingon ba ang Almighty God ayaw pagpatay og tao? Nag-ingon ba siya? Wala. Ha? Wala. Wala. Ikaw, ma'am. Nag-ingon ba ang Ginoo nga ayaw pagpatay og tao? Yes or no? Sa 10 Commandments, nag-ingon siya ayaw pagpatay. Wala nagpasabot nga tao lang ang dili patsyon. Kay bisan ang animal sama sa karabaw, baka, kanding, or any living creatures, kung atong patyon is violation of the law of life. So the principle of God is no killing. Niabot lang ang kamatayon sa diyang makasasala na ang tao. Naanay mga kamatayon, naanay sakit, mamatay na ta. Kagahapon nag-apo ko nga dunay 39-year-old nga naa sa ICU na nakatamag man daw to o ka ng sila may tig ayo sa mga kurinti nga mga bagyuhan unya na may tubig siguro nga naay
ilaga nga ihi sa ilaga, so na positive siya og leptospirosis. So nagampo kog alas 8 kay naghangyo ang ginikanan. Gikan sa alas 8, alas 9, alas 10, alas 11, alas 12, alauna, alas 2, mga unog ka oras nabugtuan og ginhawa. O katong ni abot po ang pila ka mga tuig mga igsoon. 18 anyos, alas 8 ko nag-ampo, pagka alas 10 namatay. Leptospirosis. Duha na ka pasyente nga akong giampuan nga luwason sa Ginoo sa leptospirosis. Namatay. Dili gusto sa Ginoo nga naay mamatay. Pero niabot ang kamatayon sa tao, gumikan kay naay sala. O ang bayad sa sala, maong kamatayon. Pero kini mamatay ta nga maundang atong ginhawa, consequence lang na. Dili pa na bayad sa sala, kay ang bayad sa sala, maimpirno ang tao. Gumikan kay sad-an ta. Pero gumikan sa dugo ni Kristo, ug mao na atong hisgutan karon. Okay, ingon ang Ginoo, do not kill. Now, Peter refused because he had never eaten anything common or unclean. Sa damgo di ay, ma'am, sa ngalan niyo, ma'am. Ma'am Elena, si Peter, nagdamgo siya. O ang kuman sa damgo, ang sugo sa damgo, nga ang Ginoo nag-ingon, tindog Pedro, pagpatay og kaon ka. Kay gutom naman si Pedro, alas 12 na, halos pareho na karong oras. Unya ingon si Pedro, wa man ko kakaon Ginoo, sukad og hugaw nga mananap. Meaning to say, si Pedro, dili mo kaon og mga unclean animals, specifically sa karning sa baboy. So ang mga katawhan sa Ginoo sa biblical narrative, walay katawhan sa Ginoo nga nagkaon og karning baboy. Siguro sa Pilipinas lang ang mga Kristiyano nga mukaon og baboy kay gihinruan na, no? Ma'am Elena, agang i-explain ni karon dire. So the vision was symbolic. Diha na sayop ang ato ang pagsunod sa Ginoo. Ngano man? Kay ang Bible naay literal ug naay symbolic. Nay mga possibility nga gisulti sa Ginoo, it appears nga mauni ang angin ni himong himuon pero dili di ay. Ngano dili man? Atong i-analyze kung kini symbolic ba or literal. Okay? So the interpretation is given by Scripture itself. Ang mga tao pag walay Bible nga gisunod, and even sa mga Islamic, no, kung walay Quran, masayop ang ilahang pagkinabuhi. Meaning to say, tama sa imuha, pero sayop sa Ginoo. Di ba? Ma'am Elena, nabay panahon ngayon na nga ang mga tao, naghuna-huna siya nga tama yung gihimo, pero kung basahon ini mo sa Ten Commandments, sayop di ay. Tanawan ng mga senador karon nato nga ang issue about sa flood control or sa impeachment ni Gloria, no? Tanaw na to, Gloria ni VP Sara. Okay, na instructions. Tambagan ta sa instruction. Okay? Never interpret a symbol before reading its explanation. Kung unsay gisulti sa Biblia, ayaw pag una-una paghimo, ayaw una-una pagsabot, nga wala pa nimo nasabti ang iyahang kahulugan. Okay? So the greatest mistake is stopping at verse 15. So unsa may nahimong dako nga sayop sa mga katawhan karon, Ma'am Elena? Kay kining bersikulo mga igsoon, bersikulo 15, diha ni hunong ang mga tao nga nag-Bible study. Mao na nga pag mabasa nimo kay gihinluan na ang mga mananap, daghang mga tao karon na bisag ilaga, bisag iring, bisag iro, bisan og kanang bitin, ginakaon na, labi na sa baboy. Ginakaon na. Ngano man kay gihinluan naman sa Ginoo. Now nagoy kanang experience, personal nga testimony. One time dito ko sa Balambag, Cebu. Ang akong flight, na ako'y ticket. No? Round trip ko dito kay gipa speaker ko dito. Ang nahitabo, pagtanaw na ko, duha ka pages nga bond paper ang ako ang ticket. Nga giprint, no? Giprint. Ang akong nakitaan, nga ang naay alas 4 dito. Naa dito'y alas 4.
ang alas 4, nabasahan ako ang departure, nabasahan ako ang alas 4. Nagsigi kong paabot, kaya naabot ko dito mga alas 3 naman. Tingala ko nga alas 4 na, wa pa may aeroplano nga para gikan sa Cebu, padulong din Davao. Ang nahitabo dahil Ma'am Elena, pag adto na ko, nilupad na dahil ang aeroplano, alas 2 sa hapon. Pagbasa na ko sa otro, ang word na arrival, nahulog dahil sa second page. Ang nakasayop na ko, kay wala na ko basaha ang second page. So, nabiyaan ko. Ingon ana ang mahitabo posible sa mga katawhan karon na ako'y daghang nga nabisitahan nga na-stroke, 40 ang edad. Mga ministro usahay. Kay nga naman, kay inig humagwali sa pagkasande ang mga members mag-prepare man og kanang leksyon nga baboy. So, simple kaon. Pero unsay kay sa Ginoo. Okay? Naatay instructions, naatay Bible. Okay? Unsa gani spelling sa Bible? B-I-B-L-E. So unsa iyang acronym? Basic Instructions Before Leaving Earth. Usukon tag sa dili mga igsoon ang atong kinabuhi walay siguro. Apan ang kamatayon sigurado. No, mamatay ta anytime. Ang naka-problema ng ining kamatayon kay walay seniority, Ma'am Elena. Dili ka makaingon nga pagkainda na akong 100 na lang kumamatay. So karon nga bata pa ko, di pa kumamatay. Pero walay gipili sa kamatayon. Kay bisang 5 anyos, mamatay. Ay panahon nga masipyat nga mo. Kami hapit mi nakaligid sa among nangadto may og Valencia. Nakuyawan ko kay hapit mi nakaligis og kanang bata. Kay naunsa man to, nagdula ang bata, iyang gigugod ang bula. Hapit man ni bangga sa mong sakyanan. Murang nakulbaan ko na una-una, ingon ana day daghang mamatay day sa daplin sa karsada. Kay ang mga bata magdula ang bula ilang gukuron, paggukod na ay daghang mga sakyanan nga nagdagandagan mga igsoon. So ang kamatayon sigurado nga mamatay ta. Pero ang question, mao ni, ato bang gibasa ang instruction sa Ginoo mga igsoon? Now sa Acts 10 verse 28 nagayon diri mga igsoon. Okay? Acts 10 verse 28, Peter explains the meaning. God has shown me that I should not call any man common or unclean. So unsa daw? Gipadayag sa Dios ako no? Nga dili nako tawgon og unsa man. Dili nako tawgon nga hugaw, no? Si bisan unsa dili nako tawgon ang tao nga hugaw. So unsa may buot day ipasabot unsa may meaning ato nga sa diha nga si Pedro giingnan ni Jesus Christ sa Ginoo na ayaw nganlig hugaw ang gihinluan na sa Ginoo. So unsa man day meaning ato? Gihugasan ba ang mananap sa dugo ni Kristo? Gihugasan ba, Ma'am Elena? Kay para kanon na nato ang mga iro, iring, butiki, tuko, bitin, unggoy, actually sa una, 1986, o gibindusyon na, mao ba ng meaning ron? Mao ba na ang buot ingnon nga ang mga tao, actually before 1986, Ma'am Elena, nakakaon ako og iro, nakakaon ako og sawa, kakaon ko og unggoy dito sa Davao de Oro. Pero pagka 1986, niundang ko ka og karning baboy after reading the Word of God. So, sige daw, explain. Explain, Alagi, maayo kay nakabasa ka. Ang hugaw, kung sa man nga mugawas mo na ang hugaw nga ginatawag. Kanang gisuka. Or kanang gisulti nimo nga namalikas ka. Pero karon limpyo na gyud sa imong hunahuna. Mao ni ako gi-explain ako kay para masabtan nato ngano nga ang tao daghang sakit nga gibati. Ako lang nag-explain sa inyo para masabtan ninyo nga dili tinuod nga gihinluan ang mananap ngano man kay walay mamatay sa leptospirosis
kung ang mananap limpyo na. Walay mamatay nga mapaakan og iro kung ang iro nalimpyuhan na og walay kagaw. So meaning to say, Ma'am Elena, na ay wrong interpretation sa atong pagsabot sa pulong sa Ginoo. So atong bantayan, no? Nag-ingon diri, gipakita, gipadayag sa Dios kanako na walay tao nga akong nganlan o hugaw. So ang pangutana dito sa Kalbaryo sa cross, ang dugo ni Kristo ni agas dito sa cross kay gilansang siya. Karon ang pangutana, ang dugo ba ni Kristo sa cross nagsimbolo ba nga gihugasan niya ang mananap para kanon nato? Or ang gihugasan niya ang tao nga ikaw ug ako nga makasasala? Kinsay gihugasan sa Dios sa dugo ni Kristo? Ang tao nga makasasala para maluwas or ang mga hugaw nga animal para kanon? Ha? Nga tao, dili duha. Or ang uban, ang interpretation, ang duha man. Pero tanaw na ta, niingon diri, God has shown me that I should not call any animal. Any animal. Animal ba? Or man lang? Man. Uncommon or unclean. Okay, mana siya. So notice carefully. No? Atong bantayag pag-ayo. Si Pedro, wala nagsulti siya nga, ang Dios nagpakita, nagpadayag nako nga dili nako tawgon nga hugaw ang baboy. Mao ba ning gisulti sa Ginoo? Nga dili nako tawgon hugaw ang baboy, or niingon siya. He said, God showed me not to call people unclean. So ang gipadayag dahil sa Dios sa kuha or ni Pedro, dili tawgon ang mga unsa man mga tao nga unclean. Unsa man ay naa sila mga prejudice mga kaigsunan. The animals represented people. Kabantay ka nga ang kung naa kay makaaway tawgon man nimog animal ka. Animal ka kung nakasala sa ima. So nagrepresent siya sa mga tao. Ang animal ha. So nakoy picture dito na preso naman ni si kuan Bong Revilla, pero ang tao, no? Ang mga naay mga tao nga gi-consider nato nga usay kurakot, gi-consider nato nga immoral, gi-consider nato nga daotang tao, gi-consider nato nga terrorist, pero giingnan deta sa Ginoo nga dili nato tawgon og hugaw ang tao nga gihinluan na sa Dios. Okay? So the vision was symbolic. So ngano symbolic ni mga igsoon, no? So ako na subo ko kay bisan symbolic literal sa mga katawan. So unsa man na ang symbol mo nang ito nga na ako'y program diha sa ako nga YouTube account nga Rooftop Ministry, gina-explain ako dinha kung unsay buot ingnon sa kanang gihinluan ang mga mananap. Kung tinuod ba nga gihinluan ang mananap, so atong kuan din na, no? Naay mga tao ang mananap nagrepresent sa Bible pag mo sulti gani og kanang mananap, that is referring to people. Different kinds of people, no? So naabay picture diri nga nakatapad kong mga gitawag nato nga naa sa mga top position, mga igsoon. People. Oh, ha? Maingon nga suko mangga. Kanabit mga mananap ni, mga animal ni, mga bato. Di ba? Masuko kasi mong silingan. Sa attitude. Kanabit ang mo ingon kasi mong kana mo ingon ka nga baboy ka, referring sa baboy, pero ikaw kunong nga lang baboy, di ba ka masuko? No, suko na ka na. Unya ikaw sa imong kasuko nga lang may yung earring, may earring. Kanang earring ka. Ang earring sayop, error, no? Error. Sumo na siya. So, usahay, mo na akong i-explain sa inyo kay tingali hantod karon nagsigib ka og karning baboy ba niya. Ako lang ning gisulti sa inyo, pero ako di ko musulti sa inyo nga undang mug ka og baboy. Padayon lang gihapon kay para nga naapoy ma-admit diri. So mao ni siya. Peter's vision, food or people. So mao ning question ha. Para naapoy ma-admit ba. Padayon lang mug kaon, no? Okay. So na diri ha. Sa diri sa nag-ingon diri sa Acts 11:8. Okay. Ako
11:8. But I said, not so, Lord, for nothing common or unclean had at any time entered into my mouth. Si Peter, giagda sa pagpakaon. Si Pedro, giagda siya. Nikaon ba si Pedro? Wala. Nikaon ba? Aon sa Tagalog o Chinese? Tagalog, Chinese. Bisaya. Pero wag ka kakaon sa story, no? Ikaw, ma'am, nakakaon ka sa story? Wala po. Doon ay vision nga si Pedro. Mao akong gisira ko sa inyo ha, kay sa di pa to mamatay, dapat nagkuantag Bible kay balot ta kay para ang atong direksyon manggod either langit or impierno. So naay Bible. Ang Bible is, ang iyang acronym is Basic Instructions Before Leaving Earth. Gusto man ta matug langit. Kay diri gani igang gani diri samot na sa impierno. Nya unsaon na to pag atog langit nga wa ta makahibalog unsay instruction sa Ginoo nga naa sa Bible. So mana siya mana akong gi-explain. Kay akong giampo sa Ginoo nga sa di pa muundang akong ginhawa, naay tao nga bisag usually ang tao usay wa namang kahibalog unsay pulong sa Ginoo. So ako lang gi-share sa inyo. Okay? So si Pedro mao ni nagdamgo siya. Pero kining damgo day mga igsoon is kuan siya kanang symbolic ni siya, dili siya literal. Katisting ka, unsay ngalan niyo, ma'am? Ha? Ma'am Cherry, katisting ka nga nagdamgo ka o kanang busog ka, pero pag mata ni mo gutom na daig ka. So, dili siya tinuod, no? Ang damgo, usually, lahi ang iyahan meaning. Dili siya literal. Okay? So, symbolic din siya mga higalag, igsoon. No, the absolute meaning. Naatog ko nun ang absolute meaning. Peter finally understood. So, sa maong nga dream, sa maong nga pananawon, na sabtan ni Pedro kay ang iyang nakita kini manggod si Pedro usa ka Hudiyo ni Cesar usa ka Jewish unya para sila naa mo mga religion ron nga may mga kamera maluwas so sayop na siya kay ang kaluwasan masking pag insik ka masking pag Korean ka masking pag terrorist ka masking pag unsay imong pagtulunan kung maghinulsod ka sa di pa ka mamatay luwason ka sa Ginoo kung mangayo kang pasay. Ano siya, di ba? Wag rin ka na. Pero usahay, tawhado na to da, no? Nga, okay, diri mo para sunod mo. So, mo ni siya. Si Pedro, nasabtan niya mga higalang igsoon, no? Kung sa'yo nasabtan ni Pedro, naingon si Pedro, God is no respecter of person. Nasabtan ni Pedro nga, ang tao, wala siya palabi. Wa siya gipili. Nga naman, kasagaran kita nga tawhanon ta, maghuna-una ta nga naatay pili-pilion kung kinsay atong duulon, no? Pilion na to kung kinsay ato ang amiguhon. Pero para day kang Pedro, para sa Ginoo, nasabtan ni Pedro nga ang Dios walay pinalabi. Pila sa inyo ha nga kasagaran ang gusto ninyong amiguhon, ma'am, sa ngalan to ni Ma'am Cyril lang. Oh. Ha? Ma'am Priche? PJ? Di ba kasagaran gusto ni mga amiguhan page katong mga dato? Di ba? Oh, di ba kasagaran ni mga gusto karon kanang gwapo, gwapa, no? May kasagaran ni mga gusto amiguhon kanang naay mga kuang yun, no? Oh. So this is the main lesson. Unsa may lesson day mga higalag igsoon? Okay? Ang lesson, Ma'am PJ, is the issue is people. Ang dream, ang ipadayag sa Acts chapter 10, dili para hugasan, dili para kanon ang mananap. Kundi, unsa man, about sa people, dili sa pagkaon. Because in the Bible, wala tawaga o pagkaon ang animals. No? Ang atong mangunaandan, ang atong sudan, manok, isda, baka, kanding, no? Wa kay sudan. Wa man koy sudan. Ang imong gisudan gulay. Dili man sudan ang gulay. Di ba? Wala kasagaran na andan nato. Pero dili food, no? Ang katong vision sa Acts chapter 10, dili pagkaon ang issue. Kundi dili animal, kundi tao, no? Pero kasagaran, sultihan mo na ako, sa kalibutan, ma'am, unsay ngalan niyo, ma'am? Ha? Ma'am Felicidad?
Duha ra gyud ka religion ang naa sa kalibutan. Duha lang ka religion. Tama ug mali ra gyud. Asan man imong gusto subayon, tama, mali. Ikaw, Ma'am Felicidad, tama, mali. Puro tama, no? Pero sultihan mo na ako, ang ato bayan gisubay mali. Kay kung irambol na to ang mali, kay lami. So kung unsay mali, unsay lami, bahalag mali, basta lami, sige ra. Di ba? Oh. Pag ingon sa Ginoo nga do not commit adultery, alab, ang uban manguyab magdaghan. So naka-adultery na. So mao na ang animal, kung balitaron ang animal unsa man? Lami na, nalami na. Oy sudan pero lami na. Okay, so natay attendance diri ha. Paliw kog attendance diri na. Hi, Ma'am Kuan. Ma'am Melcy, good morning. Naka-attendance na ka? Wala pa. Attendance mo diri. Diri sumpay lang. Okay? Sumpay lang ha. Di lagi ka mapriso anak. Okay. Mao ni siya mga igsoon. God was preparing Peter to preach to Cornelius. To Cornelius, a Gentile. So unsa day issue? Ang mga tao manggod, kung magbasa og Bible, ang ato mga hunahunahon di ay kanang unsaon nga makaon nato bisag unsay atong gusto kanon makaon. Pero dili di ay. Ako nasubo ko nga man. Kita karon dinhi kasagaran noon unya ra mo tuo kung ang doktor na masulti. Oh, pag ingon sa doktor ay nagkaog dinuguan kay ay nagkaog ka ng tambok kay na high blood na ka. Unya pa ulahi na. Pero wa may ulahi basta naginhawa pa, no? Pero sa Ginoo, wa pa tanataw tanan, gisulti na sa Ginoo. No? Okay, nanay, a Gentile. Kinsa nga Gentile? The gospel was no longer limited to the Jews. Sa Bible, kung imo nang basahon, ang mga Israelita ang bida, sila ang nagsulat sa Bible. Ang mga Hudiyo mao'y pili sa katawhan, mga katawhan sa Ginoo. No, mga Hudiyo. But Jesus died for everyone. Kang kinsa man namatay si Jesus, para lang ba sa mga Israelita, para lang ba sa mga Hudiyo? Para nimog nako, para sa tanan nga mga tao. So God's purpose, unsa may purpose dahil sa Ginoo? Is to save humanity. So walay laing purpose niya. Walay laing katuyuan niya. Usahay ang atong purpose siguro, basta makakaon lang. Ang importante maayong lawas. Ang purpose sa uban, basta magkakwarta, bahalag pamatyo na ko ni mga tawanan ni. Di ba? Mamaligay sa Cebu, bahalag mga buang ang hunahuna sa mga kuan, basta makakwarta bitaw. Mamaligay mariwana, no? Hindi na. Ang uban mamusil. 14 anyos, 15 anyos, namusil sa iyong mga classmate. Kaya ang iyang purpose para malipay siya. But the purpose of God is to save humanity. Ang purpose sa yawa, pagpatay raman yun. No? Agree ba ka na? Paghatag og kagulanan. The vision remove prejudice. Naay mga prejudice ang tao. Kasagarang prejudice nato pag tao nay kanang immoral, di na taganahan mo taga, di ba? Katong mga prejudice. Na kay kanang mura ka gi-judgmental na ka kay imong gi-judge nimo siya nga kawatan, nadunggan nimo nakadungog ka nga nangawat ni senador, nangawat di na kamo boto siya kay nangawat ni nga senador, so prejudice ka sa iya ha. Okay? Pagtanaw nimo contractor ni involved ni sa flood control, prejudice ka, so di na ka ganahan mo tagad. Pag makakita kag DPWH nanakay prejudice. Pero ang Ginoo dili gusto ana. Dapat bisag unsa ka makasasala, bisag unsa ka dautan sa tao, imo siyang dawaton. Kay ingon si Kristo, higugmaa ang imong kaaway mga igsoon. So prejudice. So gitanggal siya. Si Cornelius usa siya ka captain sa Roman soldier. Kanang captain sa Roman soldier, perting daghan gipamatay na ana. Kriminal na kay na sila. No? Daghan na kay na sila asawa. Kay bisan asa kini mga matso nga mga pulis makapangasawa, makapanguyab man gyud. So mao na siya. Pero unsay si Cornelius buutan man di ay lahi di ay sa ubang mga kurakot nga mga sundalo, kurakot nga mga senador, lahi di ay siya. Unya
Pagkita niya ni Pedro, kay Romano man siya si Pedro Hudiyo. Kita mo lahi-lahi beta kay paglahi imong religion di na kamo tagad oy ang ilang religion lahi sa kuha. Di na mo tagad no? Ma'am Ruby, happy morning. Paul. So mao ni siya mga igsoon no? So si Cornelius usa siya ka sundalo, usa ka respetado kaayo nga tawo. Kay pagkakita niya ni Pedro, niluhod siya. Oh. Pero unsa may ingon ni Pedro? Ingon si Pedro, ayaw himo tindog. Kay pareho ra ko sa imuha sulugoon sa Ginoo. So dapat ay dili nato ludhan si Pedro, no? Dili ta muluhod og mga santos o mga ribulto. Ang atong ludhan, ang atong ampuan ang Ginoo ra gyud. Of course, mo daig ta sa ilaha, ang word nga veneration, doon natay respeto sa mga santos, pero dili mo labaw sa atong respeto sa Ginoo, sa Almighty God. It did not remove God's love for healthy living. So, ang encounter ni Pedro, ang vision nga gipadayag diha sa Bible, wala nagtanggal sa gugma sa Dios, no? Sa gitawag nga healthy living. God desires healthy bodies, no? Ang gidesire sa Ginoo sa tua, ang maayo nga unsa man lawas. Mao na yang gitinguha sa tua mga igsoon. Healthy minds, no? So naatay 10 simple ways to have a healthy minds, a happy healthy minds, which is mao gyud na siya ang naa sa kanang 10 commandments, no? Kung basahon nimo ang 10 commandments, diha ka makakita sa tama nga mga panghunahuna. Healthy relationships. Salvation for every nation. True health message, and the gospel work together. So ang tinuod daw nga maayong panglawas o ang ebanghelyo magadungan sila mga igsoon. One prepares the body. The other prepares the soul. So, ang lesson nato from Leviticus 11. So sa Bible di ay, no? Ang Leviticus 11 is God's dietary instructions reveal His care for human well-being. So avoiding unclean animals reflects principles of health, hygiene, and stewardship of the body. So as Seventh-day Adventists understand these principles, remain valuable because our bodies belong to God. No? Kini atong lawas, ang Ginoo gyud may tag-iya. Pero usahay, mao nay giingon nga murag ang wati ra gyud makapahimulo sa atong lawas bago mamatay na ta. No? Kay kaunon man eh. No, magkabawi ra pud ang wati kay ang wati ginakaon sa manok, ginakahig. Ang wati ginapangita sa manok, no? Nya ang manok pod ato pong ihawon. Tunalo, kaunon. Kung mamatay ta, ang wati na pod may mukaon sa tuwa. Pero praise the Lord, good health does not save us, no? Dili man na makaluwas nga maayo imong lawas, maluwas ka. Di ba na may makaluwas sa Ginoo nato? But enables us to serve God more effectively and glorify God. Actually, we are already saved by grace. Sa dihang namatay si Kristo sa krus, iyang gitubos ang atong mga sala, no? Uban sa paghidulsol, sa di pa maundang atong ginawa, mangayo tag pasaylo sa Ginoo. Ginoo, pasaylo ako kay sad-an kay ko. Nakakita kong kanang naibog man ko. Nakapanapaw na ko naibog ko. Suko man ko sa akong silingan kay wa ni bayad sa utang. Nakatawag ko sa kwanggol. So kanang nakasala naman nga nakapatay naman di ka ana, no? Labi namang libak-libak. Pero nakasala ka. Pero naghinulsol ka. Ngayo ko pasaylo. So ana siya, and we can only glorify God. That is our glorify God in our body. We can glorify God by our body, no? Nga maayo ang atong lawas kung masakiton, di ba? Magsigitag ping-it sa kasakit. Usahay murag makapamalikas na sa Ginoo sa ning mga tawo nga way kahadlok sa Ginoo. No? Ang Ginoo pay pasangindan nga nasakit siya kay nagsigig panigarilyo. No? Oh, sige kinom og tanduay. Okay ra kung tubig lang imnon. So practical application when studying scripture, always ask. Now, mao ni siya. Kung magtuon ni tag Biblia, no, ma'am sa ngalan ni limot ko.
Ma'am Celestial, kung magtuon kag Biblia, mao ni ang question, is this prescriptive? Di-prescribe ba ni sa Ginoo ang akong himuon? Di ba ang gusto nato nga malipay? Kumusta man kung malipay ka? Ang imo bang kalipay, malipay ba ang Ginoo sad? No? Na ako'y sa salida sa MMK, na ay asawa nga ni Bia sa imbana og mga anak kay ni kuyog sa kumpare, kuyog ni kumpare. So kinsa may malipay? Siya, lipay ka, pero ang Ginoo dili malipay. Ang mga parinti di malipay, labi na ang katungbanan nga imong ibiyan. So thou shall not kill. Ang command prescribe ba ang pagpatay? Wala. So kini day pagpatay og ang killing description a record of an event. So kung naay si Cain iyang gipatay si Abel, ayaw sunduga. Gisulti lang to nga ang tao nakapatay gumikan sa iyahang pagkasilos. Ayaw sunduga. O kining pagpatay og manok. Uy, naapo day, dapat day po day dili day ta magsigig patay og manok. Kaluoy sa manok ginapatay nato kadlaw. Ang mga tao tumitaw manginasal, si Pinjoy, Chokstugo, balbak wag bulalo. So na mga bata na nagkadinggi, niya namatay, nagkadinggi. Gubikan kay gipaak og lamok. Ang lamok may napasangilan pero ang manok may hinungdan. Nga naman, kay di ba mo ka og gulay, manok pirmi ang sudan. So descriptive ha? Ang ikaduha, is the language literal or symbolic? So kung magbasa tag Bible, i-consider mo, tanaw nimo kung literal ba ni o symbolic. Kaya tingin masayop man ang atong interpretation. No? So unsa pa? Has the Bible already explained the symbol? So gisulti ba? Gi-explain ba sa Bible ang iyang symbol kay mo nang malibog kag basa Ma'am Celestial. Ang uban mo ay nagbasa ang Bible kay mabuang ka. So ang tao di na magbasa, musamot na nung kabuwag-wag nagbasa nga naman. Dapat basahan nato ang Bible o niya atong sundon kung unsay gisulti sa Ginoo. Ayaw na sunda ang kanang gidescribe lang. Pag ingon sa Ginoo, do not commit adultery, ang sundon nimo, isa ray asawa, duha ray asawa, isa ray asawa, isa ray bana. Oo. Pero kay gidescribe man nito nga si David gidescribe nga nangabit siya kang Batsiba, 8 kabog iyang asawa, ayaw sunda. No? Si Solomon na po 1,000 ang iyang girlfriend, ang iyang asawa, ayaw sunda. Ang uban kay bisag way kwarta mo sunod man. 1,000. Okay? Has the Bible explained? Number 4, what is the central message of the passage? So may voting nun sa nabasa mo sa Bible. Allow Scripture to interpret itself. So tuguti nga ang Bible, mao'y mo explain niya na dili ka magbuot-buot sa imong pagsabot. Daw galingon. No? Nga may nga, ang makapahugaw di ay katuramang nigawaso, bisag unsay isulod nako, hala, sige, sulod ipulyukan. Bahalag na. So conclusion, Acts chapter 10 is not about changing God's dietary instructions. It is about changing Peter's heart. Nga naman si Pedro? Prejudice siya. Usahin baya, buro putag si Pedro. Naghunahon ata nga atong religion, maoray makaluwas. Sayop na siya. No? Tanggalon nato na nga prejudice. The vision teaches that no race, nationality, or social class is excluded God's love. No? Maski pag unsa ka makasasala nga tao, sa dihang naghinursol siya, nangayo siya pasaylo, siya gipasaylon siya sa Ginoo. God's health principle remains an expression of His wisdom while His saving grace extends to every person. Tanang tao sa kalibutan, apil ang Muslim, apil ang Buddhist, apil ang Taoism, apil ang Hindu, apil ang Christian. Tanan, no? Walay kipili. So, morning summary mga igsoon. Summary. So, ang passage sa Leviticus 11:7, prescriptive siya, literal. Unsa instruction sa Ginoo? God's dietary instruction, distinguishing clean and unclean animals. Pag-ingon nga ang baboy dili kanon kay hugaw, kana ra may sayon ba sundon o lisod? Sayon sundon, lisod. Lagi, Pero kung gusto ka, padayon na kay para ma-stroke.
Okay, so na dere. Acts chapter 10 verse 15. Descriptive. Padayon na sir. Oh. Symbolic siya. Oh. Patay nun. So, simba ko lang nga, ma-admit ha. Simba ko lang. So, symbolic. Oh. So, sa Acts chapter 10, katong gihinluan na nga mananap, symbolic ra siya. Peter's vision preparing him to accept Gentiles. No? So, ang damgo ni Pedro, nag-prepare sa mga tao nga mga wala mutuo sa Ginoo nga, mutuo sila. Okay? Naa sa Acts chapter 10, 28. Unsa may interpretation? Ang interpretation is, God has shown me that I should not call any man common or unclean. So, gipadayag sa Dios kang Pedro nga dili niya tawgon ang tao nga hugaw. So, dili niya mananap ang gihinluan sa Dios, kundi ang tao nga makasasala mao ang gihinluan na sa Dios. So, ang wala pa hinlui ha? Wala pa hinlui ang ilaga. Maalay Acts chapter 10 verse 13. Aba manulo na ka-experience ka na manulo og baki. Acts 10:34. Okay, nakingon dire. Main lesson, God is no respecter of